Yan, dito na naman tayo sa isa na namang sketching tutorial natin na ginagawa. So, sharing knowledge po tayo ngayon. Yan. Yan dito ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumagawa ng furniture sketches na kadalasang ginagawa natin sa opisina araw-araw. Yan, kung makikita nyo ngayon, ginagawa natin is yung side view layout ng chair o dining chair o kahit anong mga design na gusto nyong gawin. Mare-recommend ko na start nyo siya sa paggawa ng side view layout. So, doon kasi binabase sa side view layout na yon, doon ko binabase yung forma at aesthetic ng furniture design na ginagawa ko. So ayan, makikita nyo dyan, simpleng layout lang, build up ng mga sketches, yun, hanggang makuha nyo yung form na gusto nyo. So ang ginagamit ko nga pala dito is ballpoint pen na kulay blue na naging paborito ko na gamitin araw-araw kahit sa office. Ganun din yung ginagamit ko. At A4 paper, A4 kasi yung available dito. At yun ang palaging ginagamit ko sa office. Naman ngayon mostly ang ginagamit ko is yung A3 paper kasi nga mas malapad at makakapaggawa ako ng detalye. Kapos kasi pag medyo para sa akin kapos pag yung A4 paper na sa mga magtatanong dyan kung ano yung A4 paper, kasi nga hindi common yung A4 paper sa atin dyan sa Pilipinas. Yun po ay yung short coupon band. Yan. So kung nakita nyo kanina kung paano ko yun pasahan yung perspective na ginagawa ko, is gumawa ako ng dalawang ellipse para makuha ko yung shape ng ng seat. So yun lang ginagawa ko. Minsan naman yung boxing method yung ginagamit ko. At mas comfortable kasi ako dun sa boxing method na na paggawa ng sketch. Pero ngayon tinatry ko din na gamitin yung ellipse guide, lalong-lalo na pag gumagawa ng chair, gumagawa ng sketch ng dining chair o kayong mga sofa, mga lounge chair, ganun. Mahirap kasing gamitin yung yung ellipse method o yung parang bilog-bilog kapag malalaking designs yung gagawin. So ayan, create mo lang yung shape na gusto mong gawin sa manipis na linya, tapos i-build up mo yung shape na gusto mo hanggang sa makarating ka dun sa yung na-build up mo na linya. At kung gusto mo ng kung sure ka na dun sa shape na gusto mo, pwede mo siyang pwede nyo nang kapalan yung stroke ng lines. So kung mga kung mga
aspirant na gustong matuto mag-drawing o kaya yung mga nag-aaral ng product design, furniture design, comment lang kayo kung may mga tanong kayo at siguro naman makakatulong tayo. So ayan, kung makikita nyo, kinapalan ko na yung yung stroke ng ballpens ko kasi nga na-build up ko na yung shape ng chair na gusto ko. Tungkol naman sa design ng chair na yan, ngayon ko lang at yung anong tawag dito, yung hindi siya planado hindi siya for lang yan, for tutorial purpose lang yung design ng chair na yan, para magkaroon lang tayo ng subject para sa topic na to. So ayan, kung makikita nyo, tingnan nyo din yung natin, yung may mga sketches din ako na iba doon sa YouTube channel natin. Tingnan nyo na lang sa sa profile nakalagay doon. So kaya nang bahala kung gusto nyo kung may gusto pa kayong matutunan, so subscribe kayo, so kaya para updated kayo sa mga natin, mga post natin palagi. Yan. So ayan po ang natin, ang topic natin ngayon. So counting sketching ideas lang yung pinapakita ko sa inyo. So sana may natutunan kayo sa video natin na to, at sana na-enjoy nyo. Sa mga mga baguhan dyan, huwag kayong tumigil, may mararating din. At ang pagdodrawing naman ay acquired skills siya, so kailangan nyo talagang trabahuin kung gusto nyo talagang mag-improve sa field na yan. Wala namang tao na pinanganak na magaling talaga mag-drawing, so talagang pinag-aaralan, at huwag kayong susuko, mararating nyo din yan. Hanggang sa uli, kung masaya kayo o kung may natutunan kayo sa at may gusto pa kayong matutunan, share nyo yung video natin kung nagustuhan nyo, at follow nyo na lang yung page natin para sa mga upcoming videos na i-upload natin. Salamat!